Sa oras na ito, mga mahal na kapatid, haleluya, purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. At bago tayo manalangin, nais ko munang bumasa tayo ng mga salita ng Diyos. Amen. At mapagpalang araw po sa bawat isa atin. Amen. At salamat sa isang mainam na awitan. At ang Panginoon ay maitaas at mabigyan ng kapurihan at kalukuran po sa ating kalagitnaan. Amen. At sabi po sa Proverbs chapter 1, verse 7, sabi rito, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fools despise wisdom and instruction." The fear of the Lord is the beginning of knowledge. So yan po. And sa Proverbs chapter 9, verse 10, so medyo merong nababalik-baliktad dito. 9 verse 10. Kaya dapat po natin pala maintindihan ito, mga mahal na kapatid. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So doon kanina ay beginning of knowledge. So dito ay beginning of wisdom. So alin ba talaga yung mauna? So tingnan po natin ito sa araw na ito kung ano ba talaga yung bagay na to, mga mahal na kapatid. In the knowledge of the holy is understanding. So, sa oras na ito, tayo po ay magsiyuko, mga mahal na kapatid, at hingin ang basbas at gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. O dakila naming Diyos, sa aming kapong sinasamba, patuloy na pinupuri, patuloy na itinataas sa aming kalagitnaan. Maitaas ka po, mapapurihan ka po, Panginoon, at ikaw ay patuloy na mapasalamatan ng bawat isa amin, sapagkat ikaw ay napakaraming mga ginawa, patuloy ka na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Sa oras na ito, Panginoon, isang pagkakataon muli na kami ay pinagtipon mo sa dakong ito. Kami ay magsama-sama, Panginoon, para ikaw ay itaas, para ikaw ay papurihan, para dakilain ang iyong banal na pangalan, to glorify and magnify your name, Panginoon. At maging man sa bawat isa amin ay matuto at makinig muli ng iyong mga salita. Nang sa gayon, Panginoon, kagaya po ng aming binasa, magkaroon kami ng fear of the Lord, Panginoon. At sabi nga kanina sa Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. At maging man sa Proverbs 9 verse 10 ay the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At tila baga, Panginoon, ay ang mga salitang ito kung iisipin ng isang tao sa unang pakinig ay tila baga walang pagkakaiba, Panginoon. Pero hayaan, Lord, na sa simpleng mga kaisipan na inilagay mo sa isipan ng iyong lingkod, ay mabigyan po namin ito ng tila baga kaunting distinction, Panginoon, or definition, Panginoon, sa araw na ito. At yamang ikaw, Panginoon, ang nagbibigay nito sa amin, ay hayaan, Panginoon, na ikaw ang mag-deliver, ikaw ang mapakinggan ng bawat isa na pumarito sa dakong ito. Mapakinggan ang kaunawaan, karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon, at maging man ng kapahayagan o revelation mula sa iyo upang magawa namin ang kung ano ang kalooban mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, tagubilin po namin sa iyo ang munting pangangaral ng iyong mga salita. Kalakip, Panginoon, ang paghiling na ikaw ang siyang magpala, ikaw ang mag-ingat ng iyong salita, Lord. At alam ko na ito'y iningatan mo na. At buhat pa, Panginoon, doon sa Garden of Eden, Panginoon, ay iningatan mo na ito sa iyong isipan, sa iyong kaibuturan, Panginoon, at ito ay naipahayag kay Moises, Panginoon, nang sa gayon ito ay maisulat, yung Pentateuch, Panginoon, ay maisulat sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Moses, Panginoon. At ito ay naingatan magpasanggang sa panahon namin ngayon, Lord, ay ikaw po ang nag-ingat dahilan sa napakaraming mga panahon na nagdaan, ay ito ay sinunog, Panginoon. Maraming banal na kasulatan ng sinunog, Panginoon. Maging man ang yung mga banal na yung ginamit, Panginoon, para maisulat ito ay napakaraming mga persecution ang kanilang napagdaanan, Panginoon, at naranasan sa kanilang buhay. At maging man ng dumaan pa yung napakaraming mga panahon at taon, maging man nga doon sa panahon ni Martin Luther ay talagang yung banal na kasulatan ay talagang hindi ganoon kahayag, Panginoon, na binabasa. Ngunit salamat dahilan ikaw nag-iingat ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya nga sabi kanina, Panginoon, mapalad ang isang tao na nag-iingat ng iyong salita at tumutupad nito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, ikaw po ang magpala ng mga salitang ito. At maging man ang aming mga kapatid na nangangailangan ng iyong paghipo, Panginoon, kagaya ng aming inawit kanina, you are the healer, Lord. Ay abutin mo ang pangangailangan ng aming kapatid na si Brother Robert at maging man
ang mga kapatid na nandito na mayroong pinagdaraanan, Panginoon, mga bagay na marahil ay struggle sa kanilang mga laman, na ito ay sakit, Panginoon, mga iniindang mga karamdaman, Lord, at dala na rin ang tanda ng edad, Panginoon. Ngunit nawa, Panginoon, kung meron ka pang purpose sa sinumang tao o mananampalataya na naglilingkod sa iyo, alam ko, Panginoon, na ikaw ang magpapanauli ng kalakasan. At maging man sa bawat isa amin na nandito, kung sino man ang malakas, mayroong mainam na pangangatawan, Lord, higit panawang gamitin mo ang bawat isa, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, amin pong tinatagubilin sa iyo ang araw na ito na ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang gumabay, ikaw ang magproteksyon sa bawat isa amin. Kaya Lord, ipatawad mo rin ang aming mga lapses, Panginoon, ang aming mga kakulangan, ang aming mga kahinaan, o ano pa mang mga bagay, Panginoon, na aming nagawa na hindi marapat sa iyong harapan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, paging dapatin mo po ang bawat isa, maging karapat-dapat po kami na tumanggap ng iyong salita. Yaman kami po ay lininis mo na, yaman kami po ay pinatawad mo na sa lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo. Ay nawa, Panginoon, tanggapin po namin na mayroong kasiyahan, mayroong kaunawaan, kaalaman at karunungan, maging man ang kapahayagan sa araw na ito. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong banal na pangalan. Sa tanging mong pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus, aming ibinabalik ang aming pasasalamat. Can we say amen, mga mahal na kapatid? At ating palakpakan po ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At malaya pong magsiupo ang bawat isa. Amen. At sa oras na ito ay pinagpalang umaga po sa bawat isa. So maaga pa yung oras, mga mahal na kapatid. At ang oras na ito ay kung inyong titingnan ay nasa praise and worship pa lang tayo nito. Pero salamat sa medyo mahabang panahon. Pero alam ko, hallelujah, kung tayo binigyan ng mahabang oras ay ang Panginoon ay mayroong purpose at layunin sa bagay na yan. Amen? At sa oras na ito ay bibigay lang ako ng konting announcement. So pasensya na Kuya Ninoy, hindi ko na ibigay sa iyo ang ilang announcement. At siguro, announce ko na rin ito. Mamaya, meron pong children's meeting sa mga nasa children's ministry. So bukas din po ay due date po ng ating instrument, Brother Wilson, at sa mga kapatid na nag-commit. At salamat sa Panginoon. At nung mga nakaraan, merong pinaabot sa akin na kapag ka hindi kami ni Kuya Ryan, ang mga ngaral ay nandyan sa likod, walang electric fan. Kaya nag-desire na sabi ko, bili tayo ng electric fan. Habang nag-uusap kami ng aking asawa, pinaabot niya. So, kaya yun, kahapon mga mahal na kapatid, ay bumili kami ng electric fan para permanente na doon. Kung meron mang gagamit, ibalik na lang ulit doon. So, permanente na po doon para hindi na tayo maghanap kapag ka iba yung mga ngaral. Kasi pag iba yung mga ngaral, mga mahal na kapatid, ay nakakaligtaan na lagyan doon. So, may permanente na po doon at plano ko ring ayusin yan, mga mahal na kapatid. Bumili ng lamesa, bumili ng mainam na upuan para habang naghihintay sa portion na mga ngaral, yung mga ngaral ay medyo komportable naman po na nagpiprepare kasi yung upuan na nandoon ay tumatagilid na di mo maintindihan. So, gayon pa man, ang mga bagay na yan ay nararanasan natin para ma-appreciate natin ang bagay na gagawin ng ating Panginoon. Amen? At maging mga, yung ating pong pinagdarausan ay tiis-tiis lamang po, mga mahal na kapatid. Kahit medyo mainit pa, ay nawa ay higit nating hinahanap ang init ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Kaya, paabot ko rin po, patuloy po nating idalangin ng ating kapatid, Brother Robert. So, nung nakaraan, napakinggan natin or nabasa natin sa announcement na tila baga nagpapaalam na ang ating kapatid. Pero kung meron pang purpose ang Diyos ay hindi pa siya mawawala sa ating presensya, mga mahal na kapatid. So kaya siguro mayroon ding layunin sa atin na tayo ay manatili sa pananalangin para idalangin ang ating mga kapatid. Kaya yung binanggit ng ating kapatid, Brother Jeric, nung nakaraan, na baka yung 7 days natin ay 2 days lang tayong nananalangin. So nawa ay everyday, mga mahal na kapatid, ay manalangin tayo sa Panginoon.
Amen? At sa oras na ito, pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon minsan pa? So, siguro paabot ko na rin. Ang music clinic ay hindi mo na matutuloy, mga mahal na kapatid, dahil sa ilang mga bagay. So, sa next Sunday ay mag-uusap muli kami. Mag-meeting muli ang music ministry at ipafinalize kung ano yung mga bagay na dapat pa natin gawin, mga mahal na kapatid. So, sa mga nasa music ministry ay, sabi nga, nung nakaraan na tayo nag-meeting ay wag tayong kukuha ng appointment sa panahon na yan para tayo ay makadalo sa music ministry meeting. So, maging man sa bawat pagkakatipon, mga mahal na kapatid. So, sa oras na ito, hallelujah, medyo merong kaunting feedback, gayon pa man. So, hinaan ko lang ng kaunti ang aking boses. So, sabi sa Proverbs chapter 1, verse 7, sabi rito, mga mahal na kapatid, so the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So, sa Tagalog, ating basahin, mga mahal na kapatid, so may compare natin sa oras na ito. So, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. So, yung knowledge, yan po ay kaalaman. Ngunit ang mangmang, fools, ang mangmang, ay humahamak sa karunungan at turo. So, but fools despise. So, hinahamak nila yung karunungan at turo. So, alam natin kung saan po nakukuha ang karunungan. Saan po nakukuha ang instruction. So, sabi pa nga sa Proverbs chapter 9, verse 10, medyo nabago yung ginamit dito ni Solomon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the holy is understanding. Sa Tagalog, basahin natin. So, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At ang pagkakilala sa banal or the knowledge is kaalaman, mga mahal na kapatid, ay kaunawaan. The knowledge of the holy, ang pagkakilala ng banal or yung kaalaman ng banal ay understanding. Kaya mga mahal na kapatid, hindi po madali yung maging banal. Kagaya po ng inawit natin, we choose to be holy. Isa po yung wisdom. So, maunawaan po natin yan sa araw na ito, loobin ng Panginoon. Alam ko, marami nang nangaral nito. Si Brother Jeric, nangaral siya last 2020, doon sa bahay. Matandaan ko yung gawain ng kabataan. Pinangaral niya to, tinuro niya to. Yung knowledge, wisdom, and understanding. Pero sabi nga ng ating kapatid, ito ay pag-alaala muli, mga mahal na kapatid. O kung meron mang ilang mga bagay na idaragdag ang ating Panginoon. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. So, yung pagpili po, mga mahal na kapatid, ay hindi po yan basta-basta. Hindi po yan basta na lang pumipili ka. Mayroon pong kinalaman dyan ang wisdom, knowledge, and understanding natin. Kasi hindi po tayo makakapili sa isang bagay kung wala po tayong kaalaman. Right? At ang sumunod yan, mga mahal na kapatid, yung kaalaman, yung knowledge, diba? Magbabasa muna tayo. Then, pagka ma-understand na natin o kaya maunawaan na natin ang bagay na ito, then, depende naman siguro kasi habang inaaral ko to ay pwedeng mabaribaliktad ito, mga mahal na kapatid. Pero nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na anuman na inyong maabot ay nawa ay makatulong po sa bawat isa inyo. So, nais ko, basahin muna yung 2 Timothy chapter 3, verse 16. So, sumagi lang sa isipan ko ngayon, mga mahal na kapatid. So, sabi rito, 2 Timothy chapter 3, verse 16, so all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. So, yan po ay isang turo. Sabi dyan, yung instruction patungo sa kabanalan. Kaya, mga mahal na kapatid, hindi po madaling pumili ng kabanalan. Take note for that, mga mahal na kapatid. Hindi po madali yung inanta natin kanina, I choose to be. Pwede nating awitin ito, pero kung walang kaunawaan na dadaloy sa pagkanta natin, wala pong epekto sa buhay natin. I choose to be holy. Pero pag uwi natin sa ating tahanan, tila baga unholy tayo.
That's the reality. Lahat po tayo nakakaranas niyan. Walang exempted sa bagay na ito. Dahil yung ilan sa atin, I'm sorry mga mahal na kapatid, naka-short pa rin pag uwi sa tahanan. That's the sad reality. So, minsan nakakatawa kasi mangaral mga mahal na kapatid kasi minsan talaga masakit talaga eh. Pero we need to accept mga mahal na kapatid na ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan na natin sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, at sa pag-instruction sa atin patungo para dalhin tayo sa kabanalan. Kaya salamat doon sa awitin, I choose to be holy. Sino ang pumili dito para maging banal tayo? Diba? Kung isipin natin, hindi natin to gusto. Mahirap maging banal. Diba? Magpagupit ka na lang nga. Dahilan na uso ngayon yung mga trending na gupit. Hirap sumunod sa mga kabataan. Diba? Mahirap sumunod. Mahirap piliin ang kalooban ng Diyos. Hindi po ito madaling bagay. Kaya kung hindi po tayo may equip sa knowledge, sa understanding, and wisdom, mga mahal na kapatid, lalong-lalo na, baka hindi dumating sa atin yung revelation. Diba? Kasi yung revelation, galing yan sa Diyos. Kahit anong aral mo, kung hindi po yan ibibigay ng Diyos sa iyo, hindi po yan darating sa iyo. Kasi yung revelation is a divine inspiration. Diba? Yung revelation, mga mahal na kapatid, ay isang mas mataas na antas. Hindi ito pang lupa. Maging man nga yung wisdom. Diba? Hindi po ito basta-basta na matatanggap ng isang tao kung hindi po siya fitted sa bagay na ito. Diba? Kung matatandaan niyo si Solomon, mga mahal na kapatid, tingnan nga natin, mga mahal na kapatid, ang bagay na ito. Basahin natin. So mamaya pa sana yan, pero dyan na tayo dinala ng Panginoon. So 1 King chapter 3, simulan natin sa verse 1. Kung inyong makikita, bago dumating ang wisdom kay Solomon, bago ito ibinigay ng Panginoon sa kanya, ano muna yung kanyang ginawa? Marami po siyang ginawa, mahal na kapatid. At si Solomon ay nakipagkamag-anak kay Paraon na hari sa Ehipto. Sa pag-aasawa niya sa anak na babae ni Paraon at dinala niya sa bayan ni David hanggang sa kanyang natapos itayo ang kanyang sariling bahay at ang bahay ng Panginoon. Diba? Naglilingkod na siya. Itinalaga na siya ng Diyos para sa bagay na ito para itayo ang bahay ng Panginoon. Diba? Hindi po madali yan. Hindi po madaling pagsasakripisyo yan sa Panginoon. Kasi nga, bahay pa lang nga natin, nahihirapan tayo. Diba? Diba, mga mahal na kapatid? Sa verse 2, basahin po natin, ang bayan ay naghahain lamang sa mga mataas na dako sapagkat walang bahay na itinayo sa pangalan ng Panginoon hanggang sa mga araw na iyon. Verse 3, at sinabi ni Solomon inibig ni Solomon ang Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David. Kung inyong makikita, kasi mamaya madadaanan natin dito na ibinigay nakiusap ang Diyos kay Solomon, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng panaginip. So, basahin muna nga natin, na lumalakad sa mga palatuntunan ni David. So, siya ay lumalakad na. So sabi pa nga, hindi mo malalakaran ng isang bagay, hindi mo magagawa ang isang bagay, liban na mayroon kang kaalaman dito. Hindi mo ito magagawa ng perpekto, sabi pa nga sa mate, kung hindi mo mauunawaan yung proseso, although may formula ka, pero kung hindi mo ito mauunawaan, mahihirapan ka. Kasi yung formula na lang nga po, mga mahal na kapatid, halimbawa yung letter K, o kaya yung mga sign na yan, hindi mo nauunawaan yan, although nandyan na yung given, hindi mo nauunawaan, hindi mo yan mailalagay doon. So, nakukuha nyo po ito. Mayroon naman tayong naranasan yan sa physics or sa chemistry. Mga panahon na yun, yung mga molality, mga pinag-uusapan na yan. Diba? Napakasakit sa ulo. Kapag hindi mo yan naintindihan, naunawaan, kahit may formula na napakadaling i-memorize, hindi mo naunawaan kung ano yung konsepto niyan, hindi mo makukuha yung tamang kasagutan.
Di ba? So kaya dito, lumalakad sa palatuntunan ni David na kanyang ama. Hindi lang niya ito na nakita kay David, kundi nagkaroon siya ng kaunawaan dito. Kaya nga, inibig ni Solomon ang Panginoon at gayon din ang Panginoon. Nalugod ang Diyos kay Solomon, mga mahal na kapatid. At siya ay naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa mga matataas na dako. So may understanding dito si Solomon, mga mahal na kapatid. Kasi pwede namang magsunog ng handog kung saan-saan, pero mas pinili niya doon. Diba? Verse 4, basahin natin. At ang hari ay naparoon sa Gabaon upang maghain doon sapagkat yaon ang pinakamataas na dako. 1,000 handog na susunugin ang inihandog ni Solomon sa dambanang yaon. Verse 5. Sa Gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip. So, ang Gabaon na yan ay Gibeon. Sa gabi, at sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. So, dito yung pagkakataon, mga mahal na kapatid, dahilan nalugod ang Diyos sa mga ginagawa ni Solomon, ipinagtayo ni Solomon ang Diyos ng bahay, tabernakulo, at lumalakad siya nang naayon sa palatuntunan ni David, ayon sa salita ng Diyos, at maging man naghahandog siya ng mainam na susunugin sa mataas na dako para sa Panginoon. Kaya nang ang Diyos makita ang mga bagay na ito, ang ginawa ng Diyos, kinatagpo niya si Solomon sa pamamagitan ng panaginip. Nagtanong ang Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Sa tingin ninyo, kapag ka nagtanong ang Diyos sa inyo, masasagot nyo kaya ng tama? Di ba? Masasagot kaya natin ng tama ang bagay na ito? Kasi pwede tayong mag-isip, marami akong utang. Marami akong pangangailangan. Yung motor ko, kinakailangan ng preno. Di ba? Kung ano-ano pang mga bagay. Pero kung tayo ay kinatagpo ng Diyos sa pagkakataong ito, baka hindi natin mapili ang kagaya ng pagpili ni Solomon. Kung kulang tayo sa knowledge. So saan po makukuha ang knowledge? Ano ang knowledge? Kaalaman. Knowledge pa lang nga mabigat na po, mga mahal na kapatid. Sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. Mga mahal na kapatid. Pero, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya walang power ang ating pagpupuri. Kaya walang power, walang hatak ang ating pagsamba sa Diyos. Sabi rito, verse 6, sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David ng malaking kagandahang loob. Napakasarap ng pangungusap ni Solomon. Maranasan nawa ng bawat isa sa atin ito, mga mahal na kapatid. Ayon sa kanyang inilakad sa harap mo, sa katotohanan, sa katuwiran, sa katapatan ng puso. Purify our hearts. At iyong iningatan sa kanya itong dakilang kagandahang loob, your mercy, na iyong binigyan siya ng isang anak na makauupo sa kanyang luklukan, gaya sa araw na ito. Pwede naman sumugot na si Solomon, diretsahan, pero ipinapakita muna niya na siya ay karapat-dapat sa bagay na ito. Kung hindi dahilan sa biyaya ng Diyos. And verse 7, sabi rito, o ngayon, o Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. At ako'y isang munting bata lamang. Hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok. Verse 8, at ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Verse 9, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan. Upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan? Di ba? Yung pangungusap ni Solomon ay pwede siyang humingi ng napakaraming mga bagay. Verse 10, dito natin makikita, at ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang mga bagay na ito. Verse 11, at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay. Napakinggan ko nga yung isang video na paano kung yung isang tao ay magkakaroon ng mahabang buhay. Diba? Magkakaroon din siya ng napakaraming kalumbayan. Kasi sabi niya doon, yung nangungusap,
Yung isang pamilyar na content creator, mga mahal na kapatid, kapag ka mahaba yung buhay mo, diba? Napakaraming makikilala ka, napakaraming pamilya mo ang mamamatay. At ganun karaming kalungkutan ang mararanasan mo. Diba? Kapag inisip natin na gusto ko mahaba yung buhay ko, pero hindi natin nauunawaan na yung mga bagay na nakapaloob pala doon ay napakaraming mga bagay ang pwede mong maranasan. Kasi yung nanay mo mamamatay, yung anak mo mamamatay, ikaw buhay ka pa, yung mga apo mo, yung mga ikalimang generation, namatay na, ikaw buhay pa rin. Diba? Gaanong kalungkutan ang mararanasan mo. Kaya, hindi yun yung pinili ni Solomon. Kasi may understanding na siya sa panahon na yan. O hiningi mo man sa iyo ang kayamanan. Kasi alam ni Solomon, ang pera, ang ugat, ang lahat ng kasamaan. Pero meron ding pangungusap, ang pera, ang susi din, ang sagot sa lahat ng pangangailangan. O hiningi mo man sa iyo ang kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilala ng katulan. Hindi po ito madaling bagay, mga mahal na kapatid. Napakabigat nito. Dahil nga, kung inyong iisipin doon sa Garden of Eden, yung unang 2 tao na nandoon, si Eva at si Adan, mga mahal na kapatid. Diba? Alam natin kung paano nahulog sa pagkakasala ang tao. Yung pagpili nila, mga mahal na kapatid, ay mayroong napakalaking kinalaman sa kanilang pagkaunawa. Although si Adan ay hindi nadaya, mga mahal na kapatid, pero salamat dahil pinili niya yung isang mabuting bagay dahilan tapos na. Nangyari na yung ginawa ni Eva. So, he need to do, mga mahal na kapatid, all he need to do is to save Eve, mga mahal na kapatid. Dahil kung hindi sinave ng Diyos, ni Adan, si Eva ay, di ko alam kung anong nangyari ngayon, mga mahal na kapatid. Verse 12, narito aking ginawa ayon sa iyong salita, narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso. Ano ba sa English yan, mga mahal na kapatid? Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. So, kung inyo pang itutuloy yan, verse 28, napakaraming mga talata. Pero pinakita ko po, mga mahal na kapatid, sa inyo, na bago si Solomon nakaranas ng wisdom. Wise and an understanding heart. Kasi wisdom, yung wisdom talaga, yung pinaka mataas na bagay na ibinigay kay Solomon, mga mahal na kapatid. Kasi yung kaalaman ay nandoon na yon. Yung understanding, nandoon na rin yun. Pero yung wisdom, na hindi po ito madaling bagay. So ating pag-usapan, mga mahal na kapatid, ang bagay na ito. So ang knowledge po, para bigyan natin ng kaunting ibig sabihin, so ang knowledge ay mayroong kalintulad na ibig sabihin, knowledge is information. Pwede nyo pong isulat yan. Knowledge is information. Isa facts, pwede itong katotohanan. Knowledge is like skills, information that one gathers or acquires through education or experience. So pwede pala nating makuha yung knowledge sa pamamagitan ng edukasyon, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng karanasan. At ang knowledge po ay isang awareness. Diba? Knowledge is awareness. So alam naman natin siguro yung ibig sabihin ng awareness. So aware ka sa napakaraming mga bagay dahilan meron kang knowledge. So mamaya magbibigay po tayo ng example sa bagay na ito. So understanding. Ang ibig sabihin po ng understanding ay comprehension. Mga mahal na kapatid. Kaya nga, nung mga aklat natin, nung tayo nag-aaral pa, reading with comprehension. Diba? Kasi kung magbabasa lang tayo without comprehension, wala po tayong makukuhang aral o kaya anumang bagay na nandoon sa binabasa natin. Yan yung malimit nating napapakinggan na
Yung isang taong nakikinig na hindi inuunawa yung kanyang pinapakinggan, pumapasok dito, lumalabas sa kabila. Di ba? So understanding yon, mga mahal na kapatid, ay comprehension. Is the ability to understand one's knowledge and choices. Ito isang abilidad para maunawaan natin yung kaalaman at yung mga pipiliin. So is the ability to understand one's knowledge and choices. At ang isa pang ibig sabihin ay it is the realization of your decision. Diba? Ito yung realization ng iyong decision. Paano ba natin ito makukuha? Para maintindihan natin, basahin natin yung Luke chapter 15 verse 17. So naibahagi ko ito nung linggo, mga mahal na kapatid, patungkol sa prodigal son. Itong verse 17, basahin po natin ng Luke chapter 15 verse 17 sa English. Diba? Ang lalaking ito yung bunsong anak ng isang mayaman na tao. Meron siyang dalawang anak, yung isa, yung bunso at yung panganay, mga mahal na kapatid. At yung bunso, ang ginawa niya, hiningi niya yung lahat niyang pag-aari. Hiningi niya sa kanyang magulang. At ano ang kanyang ginawa? Winaldas yung mga pera, mga mahal na kapatid, pumunta na kung ano-ano yung mga ginawa, nagbar, kung ano-ano pa, ginastos niya yung kanyang pera sa kung ano-anong mga bagay na hindi mahalaga. And verse 17, ito yung panahon na yung taong ito, yung bunsong anak na ito, ng isang mayaman, di ba, ay nang maranasan niya, marami na siyang experience, na yung pagkain niya ay pagkain na ng baboy, wala na siyang panyapak, yung damit niya ay punit-punit na. In verse 17, and when he came to himself, he said, kasi yung when he came to himself na yan, mga mahal na kapatid, when he realized. Diba? When he came to himself, paano siya when he came to himself? So when he realized, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Diba? Naunawaan niya yung mga bagay na kanyang pinagdaraanan. Ganun po yung understanding, mga mahal na kapatid. Pero medyo negatibong understanding yung naranasan ng taong ito. Nadisin sana, maganda yung kanyang pamumuhay. Dahilan doon sa kanyang desisyon na ginawa, di ba, mayroon siyang nakuhang understanding. Mayroon siyang nakuhang realization. Di ba? Kung hindi rin sana pinabayaan ko yung pangangatawan ko, wala akong sakit na ganito. That's the understanding, mga mahal na kapatid. Kung nagkaroon lang sana ako ng kaalaman dati, na yung sobra pa lang pag-inom ng soft drinks ay nakakasama, disin sana hindi ko na ginawa. Pero dahilan ginagawa mo yun without understanding, without knowledge, di ba? Mayroon tayong inaaning mga bagay na sa huli ay pagsisisihan natin. Can you agree with me, mga mahal na kapatid? Kaya napakahalaga po ng knowledge. Napakahalaga ng understanding. So, kuha pa tayo ng isang example. Di ba? Yung example na naisulat ko dito ay, kapag ka mayroong faucet, ano po yung nakikita nyo dyan? Di ba may tubig? Mga mahal na kapatid, alam mo na mayroong tubig. Pero kung wala kang understanding, wala kang kaunawaan, paano mo bubuksan yan, mapapakinabangan mo kaya yung tubig. Yan yung sinasabi ng prophet na yung mechanics, kapag ka hindi mo naintindihan, walang dynamics, mga mahal na kapatid. Di ba? Hindi mo papakinabangan yung isang bagay kung hindi mo nauunawaan ito. Lalong-lalo na ngayon, high-tech na tayo, mga mahal na kapatid. Yung faucet na meron sa mall, di ba? Kapag ka hindi mo alam yung wala ng pipihitan, wala kang kaunawaan paano mo ito gamitin, walang lalabas na tubig. Yung iba, kwento ng aming instructor, merong inaapakan. Diba? Kasi wala na eh. Para maingatan, walang infection na maranasan. Diba? Inaapakan na lang. O kung wala kang understanding, ano yung makikita sa'yo ng mga tao na nakapaligid sa'yo? Pagtatawanan ka, mga mahal na kapatid. Magiging mangmang ka. Diba? Ganun yun. Diba? Yung mga faucet ngayon, sensor na. Hanap ka ng hanap doon sa taas, doon lang pala sa ibaba.
gaganyanin mo lang, lalabas na yung tubig. Ganon po kahalaga ang understanding and knowledge, mga mahal na kapatid. Kagaya ng electric fan. Diba? At kung ano pang mga bagay. Pagka wala tayong knowledge, paano yan paandarin, paano yan mag-operate, then hindi po natin mapapakinabangan yan. Kaya napakahalaga ng knowledge, napakahalaga po ng understanding. Amen? So nabanggit kanina, mapalad ang taong nag-iingat at tumutupad ng kanyang mga salita. Kaya sabi dito sa James chapter 4 verse 17, therefore to him that knoweth, knowledge yan know. Galing yan, yung knowledge galing sa salitang know. Ginos ko yan, mga mahal na kapatid, kung inyong titingnan. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Sa nakakaalam, knowledge, kaalaman. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ibibilang sa kanyang kasalanan ito. Mas mabuti pa nga na hindi ka nagkaroon ng kaalaman. Mga mahal na kapatid, pero dahilan na intindihan mo, na alaman mo ang bagay na ito, then hindi mo naman ginagawa, mga mahal na kapatid, walang makakalagpas sa Panginoon. Pero kung isa tayo sa pinili ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay nandiyan. Kung sa unang pagkakataon, alam mo na to, hindi mo nagawa, nandiyan ang biyaya ng Diyos. Then, pagka hindi mo na naman ulit nagawa, nandiyan pa rin ang biyaya ng Diyos. Hanggang sa napakaraming paulit-ulit. Ganyan kasi tayo, mga mahal na kapatid. Alam na natin to, pero hindi natin magawa-gawa. Dahilan ang laman natin ay napakahina, mga mahal na kapatid. Alam mo na na mahalaga yung gawain. Alam mo na merong gawain sa Wednesday. Alam mo na merong gawain Sunday. Hindi ka umaattend. Ano yung sabi ng banal na kasulatan? Ito'y kasalanan sa kanya. Ang Biblia po ang nagsasabi nito, mga mahal na kapatid. So malinaw po ba, mga mahal na kapatid? Kaya kung palalawakin pa natin ito, napakarami ang pwede nating makita, mga mahal na kapatid. So yung wisdom naman, mga mahal na kapatid, is an application. Paano ba nangyaring application yan? So, wisdom is the quality of having a good judgment based on knowledge. So, titingnan natin ngayon, paano ba ginamit ni Solomon yung kanyang wisdom. So, sa 1 King chapter, tama ba? So, yung mga sumunod doon, so, di ko pala nabasa. Kasi, tingnan natin sa verse 16. So, kanina, verse 11 tayo. So, pagpatuloy nga natin, verse 12. So, nailista ko pala, mga mahal na kapatid. So, 1 King chapter 3, verse 12. So, narito aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo, na una sa iyo, umay babangon mang sino man pagkamatay mo, liban sa ating Panginoon, mga mahal na kapatid. So verse 13, at akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Verse 14, at kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga utos gaya ng inilakad ng iyong amang si David, ay akin niyang palalaunin ang iyong mga kaarawan. So haba yung buhay niya kung maiingatan niya. Pero alam natin yung nangyari kay Solomon. So at nagising si Solomon at narito, yao'y isang panaginip at siya'y naparoon sa Jerusalem at tumayo sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon at naghandog ng mga handog na susunugin at naghandog ng mga handog tungkol sa kapayapaan at gumawa ng kasayahan sa lahat ng kanyang mga lingkod. So napakasarap, mga mahal na kapatid, na kapag ka pala meron tayong naranasan na paggawa ng Panginoon, so magagawa nating magpuri at ibigay ang Panginoon sa Kanya, mga mahal na kapatid.
So, verse 16, so na magkagayon, ang title po niyan ay Solomon's Wisdom. So, na magkagayoy, nandito ka agad para ma-apply ka agad yung wisdom na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Na magkagayoy na paroon sa hari ang dalawang babae na mga patutot at nagsitayo sa harap niya. Verse 17, at sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay tumatahan sa isang bahay. At ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na nakasama ko siya, verse 18, at nangyari ng ikatlong araw pagkatapos na ako'y makapanganak, na ang babaeng ito ay nanganak naman at kami ay magkasama. Walang iba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay. So verse 19, at ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan sapagkat kanyang nahigaan. Verse 20, at siya'y mumangon sa hating gabi at kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko. Samantalang ang iyong lingkod ay natutulog at hinihiga niya sa kanyang sinapupunan at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. Verse 21, at nang magkagayoy bumangon sa kinaumagahan upang aking pasusuhin ang aking anak, narito siya'y patay. Ngunit nang aking kilalanin ng kinaumagahan, narito hindi ang aking anak na aking ipinanganak. Next. At sinabi ng isang babae, hindi, kundi ang buhay ay aking anak, at ang patay ay iyong anak. At sinabi ng isa, hindi, kundi ang patay ay iyong anak, at ang buhay ay siyang aking anak. Ganito sila nagsalita sa harap ng hari. So, nakakalito, nakakagulo. Diba? Kung tayo kaya yung makaranas ng ganitong bagay, ano yung gagawin natin? Diba? Verse 24. At sinabi ng hari, dalhan ninyo ako ng isang tabak. At sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. Verse 25. At sinabi ng hari, hatiin ng dalawa ang buhay na bata at ibigay ang kalahati sa isa at ang kalahati ay sa isa. Next. At nang magkagaya, nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagniningas sa kanyang anak at sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraay, huwag mong patayin. So malimit na natin itong napapakinggan at nababasa, mga mahal na kapatid, kung paano nagmanifest, mga mahal na kapatid, yung wisdom na mayroon kay Solomon na ibinigay ng ating Panginoon. Hindi po madaling bagay ang wisdom. Kasi yung wisdom, mga mahal na kapatid, ay kusa itong dumarating sa tamang pagkakataon. Kung kailan ito kinakailangan. So malimit nating mapakinggan ang ating kapatid, si Brother Ryan, mga mahal na kapatid, ang ating apostol, na kapag ka mayroong humihingi ng advices sa kanya, ay mayroong wisdom na dumarating na naayon sa pangangailangan sa oras na yun. Kapag ka ang wisdom na yun ay hindi pinakinggan, ano yung mangyayari? Ang wisdom ay galing sa Diyos. It's either para sa ikabubuti mo o kaya sa ikapapahamak mo. O hindi naman totally kapahamakan kundi baka consequences yung maranasan mo. Kapag ka yung wisdom ay dumating at hindi mo pinakinggan, katakot-takot ang pwede nating maranasan. Di ba totoo, mga mahal na kapatid? Totoo yan Kasi kapag ka meron tayong nababalitaan, humingi ng advice sa sino mang lingkod, sa akin, o kung sino man, maraming nangyayari na hindi mainam. Di ba? Kung ikikwento ko lang, meron akong alam. Di ba? Pero ang Diyos ay mapagbiyaya naman. Pero yung consequences, di pwedeng maalis yan, mga mahal na kapatid. Talagang yan yung ibinibigay ng Diyos para maunawaan mo. For you to understand na yung bagay na pinili mo ay hindi pala kalooban ng Diyos. Diba? So, alam nyo na yan, mga mahal na kapatid. Kagaya ng pag-aasawa sa isang hindi... So, ang Diyos naman ay gumagawa sa napakaraming kaparaanan. Diba? Kapag ka nakapag-asawa yung isang mananampalataya ng hindi unbeliever, so, alam mo yung mararanasan mo, pero dahilan ang biyaya ng Diyos ay nandiyan, at ang Diyos ay pumili na before the foundation of the world, di ba? So, mangyayari pa rin. Yung asawa mo na hindi mananampalataya, pwede maging mananampalataya.
So, pasensya na, meron palang mga kapatid dito. So, nag-example lang tayo, mga mahal na kapatid. So, nandoon nakita natin. So, verse 27, so, salamat pa rin sa biyaya ng Diyos. Nang magkagayo, sumagot ang hari at nagsabi, ibigay sa kanya ang buhay na bata at sa anumang parahe huwag patayin siyang ina niya. Yung wisdom ni Solomon ay nandoon. Wisdom na nagmula sa Diyos. Kasi yung wisdom, mga mahal na kapatid, hindi po yan ibinibigay kung kani-kanino. Kinakailangan makita ng Diyos na ang bibigyan niya ng wisdom ay fitted. Kaya ano pa yung ibang term, mga mahal na kapatid, siya ay equip. Equip na siya ng knowledge, ng understanding. Kasi hindi naman basta-basta binibigay yung wisdom na wala kang kaalaman, wala kang kaunawaan. Baka magamit mo yung wisdom na yan sa masamang paraan. Di ba? Kaya yung wisdom, mga mahal na kapatid, hindi po yan ibinibigay kung kani-kanino. Kasi kung lahat po tayo makakaranas, magkakaroon ng wisdom, ano kaya yung mangyayari? Magulo rin po yung mangyayari, mga mahal na kapatid. So, kung yung wisdom ay hindi pa talaga hindi pa talaga equip yung isang taong binibigyan. Pero alam ko, darating yung pagkakataon, sa outpouring ng Espiritu Santo, mga mahal na kapatid, yan po yung hinihintay natin. So lahat tayo magkakaroon ng wisdom. Pero naabot na natin yung stature of a perfect man. Lahat na tayo nagkaroon ng faith, virtue, knowledge, diba? So nandoon yung knowledge, patience, temperance, godliness, brotherly kindness. So hindi mo na iisipin yung sarili mo na mataas ka kaysa iba. So yung wisdom, magagamit mo na sa tamang paraan. Pero mayroon itong sukat, mga mahal na kapatid, na ibinigay sa bawat isa atin. Amen? So sabi pa nga rito, if knowledge is power, wisdom is your choice. Ito yung pagpili. If knowledge is power, wisdom is your choice to use or apply that power. Di ba? Yung knowledge is power yan. Pero kung hindi, di ba? Kung hindi fitted, kung hindi equipped, yung tumanggap ng knowledge, dahilan yung wisdom na sa kanya ay hindi wisdom na mabuti, mga mahal na kapatid, kagaya nung atomic bomb, may knowledge yung gumawa nun, may understanding din, nagamit sa hindi tamang paraan. Diba? Napakaraming mga buhay ang kinitil na dapat sana ang wisdom ay nagliligtas ng buhay ng isang tao. Diba? Milyon-milyon. Kaya 1,000 yung namatay. Alam natin yung nangyari sa Japan, mga mahal na kapatid. So if knowledge is power, wisdom is your choice to use or apply that power. So ito yung choice, mga mahal na kapatid, kung paano mo gagamitin ito or i-apply yung power na yan. Then, understanding is the execution. Yan yung proseso of your choice to use that power. Hindi ko alam kung maintindihan nyo to ng madalian. So, if knowledge is power, wisdom is your choice to use or apply that power. Then, understanding is the execution. Kaya ito yung proseso. Naunawaan mo kung paano ito isakatuparan. Right? Sabi pa, isa pang kaisipan to, we develop understanding when we practice what we preach. Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid, sa mga nangangaral? We develop understanding when we practice what we preach. Diba? We develop understanding. Nade-develop yung understanding. Tila ba ganito na yung arrangement dito? Knowledge, then wisdom, then understanding. Pero ito po ay interchangeable, mga mahal na kapatid. Pwedeng alin yung mauna dito. Di ba? Depende na lang sa sitwasyon. So we develop understanding when we practice what we heard. Parang ganon. So nade-develop po, mga mahal na kapatid, yung kaunawaan natin
kung ginagawa natin kung ano yung napapakinggan nating pangangaral. Diba? Naunawaan mo yung napakinggan mo eh. So kapag ka ito pala ay isinakatuparan mo, then yung wisdom ay nandoroon. Ano ba yung verse 28, Brother Ochot, ng First King? Sister Meran? Binasa na ba natin? Diba? Yan yung bunga ng wisdom, mga mahal na kapatid. At nabalitaan ng buong Israel ang kahatulan na inihatol ng hari. Yung wisdom ay mahahayag. Kasi, in-apply mo na. Kahapon or kagabi, nagkwento yung asawa ko, si Yang sana, meron naman ng kaalaman, pero dahilan mahiyain, di ba? Hindi nalalaman yung kanyang hindi nahahayag yung kanyang kaalaman. So, nakuha niyo po ba yung ibig kong sabihin? Although mayroon ka ng kaalaman, meron ka na ding understanding, pero mahiyain ka. Sa tingin mo, o kung kaya sa Diyos na lang, mga mahal na kapatid, alam mo kung paano magpuri. Alam mo kung paano sumamba. Pero dahilan nahihiya ka sa katabi mo, sa tingin mo, nag-glorify mo ang Diyos. Di ba hindi, mga mahal na kapatid? Ganoon kahalaga na maintindihan natin or maunawaan yung proseso. Alam mo nga yung knowledge, meron ka nga knowledge. Alam mo kung paano isakatuparan, pero hindi mo naunawaan. Ba't ba ito gagawin? Yun yung hindi mo naunawaan. Diba? Alam mo kung paano magpuri kasi naituro na sa atin. Alam mo kung paano gawin, pero nahihiya ka. Wala kang confidence. Then, masisira yung tatlong ito. Although nandun pa rin yun, mga mahal na kapatid, pero yung wisdom, yung knowledge and understanding, hindi po nasiserve yung purpose. Kasi yung sa pagkakataong ito, di ba? Yung purpose niyan, mga mahal na kapatid, kaya ibinigay yung wisdom kay Solomon para yung bayan ni Israel ay makalakad ayon sa katuwiran ng Diyos. At para maitanyag ang Diyos, mga mahal na kapatid, sa lahat ng tao na nasa ibabaw ng lupa. Kaya, sabi rito, nang mabalitaan ng buong Israel ang kahatulan na inihatol ng hari, sila'y nangatakot sa hari. Nakita lang nila yung tao. Nandoon pala, meron pa palang karugtong. Sapagkat kanilang nakita na ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya upang gumawa ng kahatulan. Sa tingin niyo, mga mahal na kapatid, kung hindi na-apply ni Solomon ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang tingin nyo, makikita nila ang karunungan ng Diyos? Di ba? Hindi po, mga mahal na kapatid. Di ba? Parang yung tinatawag lang tayo ay hari lang. Di ba? Pero yung manifestation ng pagiging hari ay hindi nakikita. Kagaya ng isang mananampalataya. Tinatawag silang mga mananampalataya, pero yung manifestasyon sa kanilang buhay ay hindi nahahayag. Dahilan sa napakaraming mga bagay. Dahilan sa napakaraming mga pagkakataon sa kanilang buhay. Na di ko alam kung ano yung mga bagay na yan. Pero dahilan din sa karanasan na meron tayo, pwede nating makita yung ilang mga bagay. So nawa, nakita nyo at nasusundan ninyo ako, mga mahal na kapatid, sa oras na ito. Tinatawag tayong mga mananampalataya, pero dahilan nahihiya tayo, ang nangyayari, sino mang magkahiya sa Panginoon ay kakahiya din ng Panginoon. Kaya dapat pala maging equip po tayo, mga mahal na kapatid, meron tayong knowledge. At yung knowledge na yan, magbibigay sa iyo ng confidence. Amen. Then yung understanding, yung process, parang yung sanctification period, mga mahal na kapatid. Diba? Huhubugin tayo ng Panginoon, ipoproseso tayo ng Panginoon kung paano natin gagawin ng tama ang bagay na yan. Alam ng Diyos, mga mahal na kapatid, na kaya natin pong gawin ang mga bagay na ito. Inyo say amen. Kaya natin gawin ang mga bagay na ito. Pero dahilan nagkukulang tayo sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, hindi natin na isa sa katuparan. Hindi ko alam kung masusundan ninyo ang pagkakaiba-iba ng knowledge, wisdom, and understanding. Pero nawa, tulungan tayo ng Panginoon
Knowledge meron na tayo, napapakinggan na natin sa salita ng Diyos. Nababasa na natin sa salita ng Diyos. Nung nakarang linggo, ng hapon, malimit kong nababanggit. Diba? Alam mo naman na kinakailangan pagupit ka ng tama. Hindi mo napapagupitan. Dahilan sa sinasabi ng ibang tao. Nahihiya ka. Ayaw mong mapulaan ka. Ayaw mong pagtawanan ka. Diba? Kumbaga, nawawalang kabuluhan yung knowledge mo dahilan sa mga bagay na nakapaligid sa iyo. Ganoon po, mga mahal na kapatid. Kaya yung knowledge na dapat meron tayo, alam natin kung paano ito gagawin. Diba? Sabi nga ng prophet, so hindi naman masama, mga mahal na kapatid, na ang itsura ng ating buhok, pero sabi ng prophet, don't cut your hair like the world. Diba? Kung makikiuso ka sa gupit na meron ng sanlibutan, sabi ni Santiago, di ba? Ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Kasi alam mo na yung tama eh. To them, sila na nakakaalam ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Diba? Sabi ng prophet, don't cut your hair like the world. Huwag mong putulan ang iyong buhok na kagaya ng pagpuputol ng sanlibutan. Diba? Yung meron ditong guhit, may guhit dito. Diba? Tatingin nyo kaya, makikita o makikilala kayo bilang isang Kristiyano. Hindi po, mga mahal na kapatid. Kaya yung knowledge, dapat naiintindihan natin, naunawaan natin kung paano ito i-apply. Kasi alam ko, may wisdom naman tayong lahat eh. Hindi lang po pantay-pantay sa sukat. Yung wisdom natin, sabi ng ating pinag-aaralan, ito yung application. So kung hindi mo may apply yung knowledge na meron ka, yung wisdom hindi po nagmamanifest. Wisdom is application, mga mahal na kapatid. It is the quality of having a good judgment based on knowledge. So nakabase yung wisdom mo doon sa kaalaman na meron ka. So na-example ko kanina yung water faucet, mga mahal na kapatid. So kagaya po ng isang laptop. Diba? Yung laptop ko, nagkaroon ako ng laptop 2010. Pero dahilan yung laptop ko, hindi sumuso. So, medyo iba na to ha. Baka sabihin niyo okay lang pala na sumunod sa update. Di ba? Kasi yung laptop, kinakailangan mong i-update yan. So, iba naman to ha, mga mahal na kapatid. So, yung laptop mo, kapag hindi mo ito ini-update, hindi nag-progress, mga mahal na kapatid, yung laptop mo, hindi nito nasubaybayan yung kung ano yung update na ina-update ng Google o kaya nung meron sa kung ano man yung meron dyan, mga mahal na kapatid, ano yung mangyayari sa laptop mo? Babagal po yan, mga mahal na kapatid. Babagal yung isang laptop. Babagal yung process. Kasi hindi niya naiintindihan. Wala siyang understanding doon sa mga bagong software. So sa mga IT, masusundan nyo naman siguro. Hindi niya maiintindihan, di ba? Sa mga nagpo-program. Kapag hindi ka rin nag-update bilang isang programmer, hindi mo maiintindihan yung bagay na yun. Kagaya sa pangangaral, mga mahal na kapatid, hindi ka na umaattend ng gawain. Di ba? Katingin mo, mabilis kang lumago. Hindi po. Mabagal yung paglago natin kung hindi po tayo updated sa mga pangangaral na meron sa gawain ng ating Panginoon. Yun po yung katotohanan, mga mahal na kapatid. Kaya nga, kagaya nga sa school, so na-example na kanina. So sabi sa Romans chapter 10, verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. By the word of God. So yung faith, mga mahal na kapatid, di ba? Ilabaga, ito yung understanding. Pero yung word of God, yun yung knowledge. Pero sabi sa James chapter 2 verse 17, even so faith, even so understanding. If understanding without wisdom, it is dead.
No, makuha niyo po yung aking pinapakita sa inyo sa oras na ito. So, then faith cometh by hearing. So, yung pananampalataya, tila baga, yun yung understanding, mga mahal na kapatid. Sundan nyo na lang po. And hearing, so then understanding cometh by hearing. Reading, etc. And hearing the knowledge, which is the Word of God, mga mahal na kapatid. And verse 17 din, sa James chapter 2, and the understanding without knowledge, without wisdom, it is dead, being alone. Kaya dapat yung tatlong ito, mga mahal na kapatid, nagkakalakip ito. Hindi ka lang magbabasa ng magbabasa. Kinakailangan mong unawain, kinakailangan mong isabuhay. Amen. Amen. So nagtuturo po ako, nangaral na si Pa Intoy kanina. Sabi ko, naisip ko kagabi. Sabi ko si Pa Intoy, may pangangaral yung, tila baga pangangaral yung kaloob nito. Kaya ang nangyari, so pagtuturo din yung akin, mga mahal na kapatid. So na mayroong pangangaral. Kaya kumpleto pa rin, mga mahal na kapatid. So nagturo din ang ating kapatid kanina. So salamat sa Panginoon. So nawa makita nyo ang bagay na ito. So ulitin ko ulit. So then understanding cometh by hearing, and hearing the knowledge of God. Amen. And James chapter 2 verse 17, and then understanding, even so understanding, if it has not wisdom, is dead, being alone. Kasi yung wisdom kasi, ito yung application eh. Diba? Tama? Work. Ano yung verb? Diba? Action word yun, mga mahal na kapatid. So, without wisdom, paano mo i-apply ito? So, ito ay patay, mga mahal na kapatid. Kaya nga, yung Romans chapter 12, verse 1 to 2, so, hindi naman po ako nagdadagdag, hindi naman po ako nagbabawas ng salita ng Diyos, kundi pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung tinanggap ko sa Panginoon para maintindihan po natin. So, Romans chapter 12, verse 1 to 2, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Yan yung po, yung pinaka-purpose. Kung bakit mayroong knowledge, wisdom, and understanding. Yan po yung pinaka-purpose, mga mahal na kapatid, which is your reasonable service. So yan yung purpose. Pero tila baga pinakita sa atin bilang knowledge. Malalaman mo na ito pala yung purpose mo, pero paano mo ba ito mararanasan? Verse 2, sabi rito, makikita po natin dito, paano mo mararanasan yung, maipipresenta mo yung katawan mo bilang isang buhay na hain sa Diyos, isang banal, isang kaaya-aya sa Diyos, mga mahal na kapatid. Sabi sa verse 2, and be not conformed to this world. Wisdom yan, mga mahal na kapatid. Paano mo hindi i-conform yung sarili mo dito sa sanlibutan? Wisdom yun, mga mahal na kapatid. Kasi meron ka ng kaalaman na ganito yung gagawin mo, ganito yung mararanasan mo, pero hindi mo alam kung paano isa katuparan. Diba? Kaya sabi ng banal na kasulatan, kinakailangan mo magkaroon ng wisdom. And be not conformed to this world. Wisdom po yun. But be ye transformed by the renewing of your mind. The action. Kinakailangan mong i-renew. Kailangan hindi ka mag-conform sa sanlibutan, kundi i-conform mo yung sarili mo sa salita ng Diyos sa Tagalog. Basahin natin. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago. The changing of your mind, ng inyong pag-iisip. Diba? Nang tayo sumampalataya sa Panginoon, nang malaman natin yung kanyang kalooban, diba? Nag-repent tayo, mga mahal na kapatid. Yung repentance ay tila baga parang pumapantay ito doon sa understanding. O kaya, doon na yun, mga mahal na kapatid, sa wisdom. Kasi hindi lahat ng tao kaya mag-repent. Diba? Hindi lahat ng tao kayang mag-repent. Yung repentance nga, meron pa yung ilang mga classification.
Hindi natin dadaanan yon. So, basahin natin ulit sa English. And be not conformed. Paano mo iingatan ang iyong sarili? That is wisdom. Paano ka? Yung nakaraan, di ba? Yung sa Psalm chapter 1, binahagi sa atin ng ating kapatid, huwag kang tatayo ni makikiupuman sa dulang ng mga malilibak. Paano mo gagawin yun? That is wisdom. Kasi normal yan, na makita natin yan. Dati, nabuhay tayo. Di ba? Yung mga kaklase ko dati, yung mga kabarkada ko dati. Dati nga, napapatagay ng kaunti kahit mananampalataya na kasi hindi mo mapigilan. So dahilan wala ka pang wisdom noon, hindi pa kayang i-apply, paano ba maiwasan to? Di ba? Napapatagay ka ng kaunti. Alam mo na hindi pwede. Nandoon din yung understanding mo. Pero hindi mo maintindihan, paano ba ito matatakasan? Paano ko ba ito paano ko ba ito matatanggihan? So, nangangailangan niya ng wisdom, mga mahal na kapatid. Diba? Wisdom ang kailangan dyan. Yung action natin, kailangan natin dyan. Paano ba? Paano ba lulusot dyan? So, sabi rito, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. That you may prove. Ano yung prove? Understanding. Para inyong maintindihan, para ito'y patunayan mo. Diba yung understanding, yung nahuli dito? Mga mahal na kapatid. So medyo nagiging magulo yung isipan natin ngayon kasi nararambol-rambol natin. Pero kung masusundan ninyo yung binabanggit ng banal na kasulatan, makukuha natin yung pagkakaiba nito. That you may prove, that you may understand kung ano yung mabuti at acceptable and perfect will of God. So nakikita natin sa verse na ito na nandyan yung knowledge, nandyan yung wisdom, and nandyan yung understanding. So sana, mga mahal na kapatid, sa susunod nating pagbabasa ng salita ng Diyos, makuha na natin ito. Ano ba yung knowledge dito? Ano ba yung understanding dito? At ano ba yung wisdom dito? So sa madaling salita, pwede natin kunin yung sinabi ng prophet, dalawang bahagi lang, makuha natin yung mechanics, at makuha natin yung dynamics. So yung mechanics, alam na natin, ganito, ganito, ganito. Pero yung dynamics, mga mahal na kapatid, ay dapat maintindihan din natin kung paano ito may isa sa katuparan. Amen. So kuha tayo ng isang example. In our service, mga mahal na kapatid, we know, we have the knowledge that the presence of the Lord is here. So, nag-i-English ako kasi tumatawa kasi yung dalawa doon sa likod pag nag-i-English ako So we know, we have the knowledge, mga mahal na kapatid, kasi yung knowledge na yon, that the presence of the Lord is here. Alam natin na nandito yung presensya ng Diyos. Pero ang tanong, paano mo masasabing nandito ang presensya ng Diyos? Dapat maranasan mo. Yun yung pinakadapat makuha natin. Kung nandito yung presensya ng Diyos, dapat maranasan mo. Dapat maranasan natin. So kung hindi po natin mauunawaan, paano ba kumikilos ang Diyos? Paano ba siya gumagawa? Hindi po natin mararanasan ang Diyos. Paano ba kumikilos ang Diyos? Yan po yung tanong. Lahat naman tayo nandito, tila baga normal lang na gawain. Pero alam natin, nasabi ng banal na kasulatan, saan man, 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pangalan, kasi pananampalataya na isip ko, kaya pananampalataya na yung lumabas. Di ba? Saan man nagkakatipon ang 2 o 3 sa kanyang pangalan, nandoon siya sa kanilang kalagitnaan. Sumasagi kasi sa isipan ko, nandoon yung pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Understanding. Nauunawaan. Kasi iba yung language ng faith. Dapat nagkakaintindihan, mga mahal na kapatid. So kung hindi ka magkakaroon ng pananampalataya, hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos.
True, mga mahal na kapatid. Paano ba ito dumarating? Paano ba dumarating yung presensya ng Diyos? Kasi kung sa laman lamang, 5 senses natin, hindi natin mararanasan ang presensya ng Diyos. Liban na lang, kumilos ang Diyos sa kakaibang kaparaanan. Pero ang Diyos ay unang gumagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. So paano ba ito dumarating? Paano ba ito nawawala? Yung pangangaral ko nung nakaraan, paano ba ito nakikwench? Paano ba ito napapatay? We need to realization, understanding, or maunawaan paano ba ito nangyayari. So kung hindi po natin alam paano nawawala, paano nakikwench ang Espiritu Santo, yung wisdom wala doon. Kung hindi po natin alam yon. Pero dahilan meron ka ng kaunawaan, meron ka ng knowledge, kapag ka nanalangin ako na mayroong pananampalataya at kinilala ko ang Diyos, na siya ang Diyos ng aking buhay, ang pananampalataya ay gumagawa. At kapag ka ang pananampalataya ay gumagawa, mga mahal na kapatid, nandoon yung wisdom, then ang Diyos ay gumagawa rin. Kuha tayo ng kaunting example. Sa paaralan, mga mahal na kapatid, di ba, kapag ka Lunes, maaga dapat, anong oras pumapasok? 7:00. Kasi pagka hindi ka pumasok ng maaga, hindi mo maaabutan yung flag ceremony. Ano ba ang meron sa flag ceremony? Makinig muna kayo. Ano ba yung meron sa flag ceremony? Di ba? Kapag ka flag ceremony, kapag ka nakaabot ka doon sa, ano ba tawag doon? Doon kaya ball ground o ano man tawag doon, yung ground na yon, mga mahal na kapatid. Kapag ka nandoon ka, huwag kang malikot kapag kumakanta. Intindihan niyo po ba? Pero yung mga nandoon sa pathway, sa CSPC, kumakanta, naglalakad. Di ba? Naglalakad, bayang magiliw, ganyan na. Di ba? Hanggang natapos yung lupang hinirang, nandoon ka na sa room. Sa tingin ninyo, ano ang sasabihin ng teacher nyo? Di ba? Papagalitan ka. Ganyan din po sa gawain ng Panginoon. Kapag ka nag-aawitan, mayroong bumababa, mayroong tumataas, sa tingin ninyo, nalulugod yung presensya ng Diyos. Hindi po, mga mahal na kapatid. Diba? Kung sa eskwelahan, nakikita natin to, hindi magandang tingnan, lalong-lalo na, nananalangin na mayroong pang umaakyat. Kaya pag minsan, wala akong ginagawa doon, diyan ako. Kapag ka mayroong akyat, tika muna. Diba? Pero dapat alam na natin to, may knowledge na dapat tayo. May understanding na dapat tayo. And then wisdom kung paano natin gagawin ito. At kung paano natin hindi gagawin ito. Diba? Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? Kaya sana sa susunod, sa mga awitan natin, kung hindi naman talaga kinakailangan bumaba, manatili ka kung saan ka nandoroon. Diba? Huwag kang, diba na lang, may ministry kami, na dapat isaayos namin ang mga bagay na ito. So, pwede kaming maging exempted, pero sisikapin pa rin namin na huwag kaming maging malikot. Diba? Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? Diba? Kaya yung wisdom, yung knowledge and understanding, mga mahal na kapatid, critical ito kung titingnan natin kasi kung hindi tayo magiging maingat, di ba? Sabi doon sa banal na kasulatan na ating binasa kanina, sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord. So wala pa pala akong title. So yung title po natin, mga mahal na kapatid, the fear of the Lord, then semicolon, knowledge, wisdom, and understanding. So, wala namang problema kung mapagbalik-baliktad yan. Yung knowledge, wisdom, and understanding. Mas maganda lang kasing ganun yung pagkakasunod-sunod. So, Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools, take note for this, but fools despise wisdom
and instruction. Kapag ka hindi mo ginawa, wisdom, hindi mo in-apply, hindi mo sinunod yung instruction, ano yung sabi ng banal na kasulatan? Baka maging mangmang tayo, mga mahal na kapatid. Ano yung mangmang? Kulang ng kaalaman. Pero alam ko, napapakinggan na natin to palagi. Diba? Nalalaman na natin to. Mayroon na tayong knowledge, mayroon na tayong understanding eh. Pero yung wisdom, yung wala. Hindi natin na itatama. Hindi natin na nahihit yung marka, mga mahal na kapatid. Diba? Kaya napakahalaga ng wisdom. Amen. Hallelujah. So yung flag ceremony na example natin. Diba? Kagaya sa pagpupuri natin, magiging maingat na tayo. Sa panahon ng pagpupuri, magiging maingat na tayo. Kasi dapat yung pananampalataya kumikilos na. Diba? Yung nagpupuri ka, yung kumakanta ka, na yung Panginoon hindi nasa malayo. Dapat nandito sa kalagitnaan natin. Kaya kung nandito ang Panginoon sa kalagitnaan natin, magiging maingat tayo. Sasabay tayo sa karamihan na nandito. Sasabay tayo, aawit tayo, mananalangin tayo. Sasamba, magpupuri, at kung malulugod ang Diyos sa atin, siya'y kikilos, mga mahal na kapatid. Siya'y gagawa at atin siyang mararanasan. Amen? So, napakahalaga po nun. Pero yung title natin, The Fear of the Lord. So, dito tayo ngayon papasok. Ano ba yung fear of the Lord, mga mahal na kapatid? Sabi doon sa binasa natin, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So, basa muna tayo ng ilang mga talata. So, sa Ephesians chapter 1, verse 15 to 19, basa muna tayo, mga mahal na kapatid. May oras pa naman. So, wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you. So, sa Tagalog na lang siguro. Ay, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga pananalangin. So, dahilan nakita ni Apostol Pablo na mayroong mga tumanggap na ng pananampalataya sa Panginoon. Mayroon nang nakatanggap ng knowledge and understanding sa Panginoon. So, siya naman na nakakakita, mga mahal na kapatid, ng paggawa ng Diyos sa mga mananampalataya. Ano yung ginagawa ng Apostol Pablo? Hindi siya tumitigil sa pagpapasalamat sa inyo na kayo'y binabanggit niya sa kanyang pananalangin. Siya rin ay mayroong wisdom na ginagawa niya ang bagay na ito ayon sa wisdom na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kasi pwede namang kayo na lang yung bahalang manalangin. Pero hindi, mga mahal na kapatid, kinakailangan, sabi ng banal na kasulatan, tayo'y magdalanginan. That's a kind of wisdom, mga mahal na kapatid. Kasi pwede naman tayong manalangin para sa ating sarili lang. So, mas mataas na uri ng pananalangin. Sa kind of wisdom, mga mahal na kapatid, na meron tayo na ating na-exercise sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen? So, cease not na hindi siya tumitigil sa pagpapasalamat. So, yung wisdom is an action word kasi yan, mga mahal na kapatid. Application. In verse 17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kaluwalhatian at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Gaano ito kahalaga? Sa English, basahin natin. Brother, Sister Miriam. That the God of our Lord Jesus Christ, Godhead po yan, mga mahal na kapatid. So, sa tinatanong tayo, ano yung pinakamahalagang doktrina? Doctrine of the Godhead. Kasi kung hindi po natin makikilala ang Diyos, di ba? Knowing the Lord's attribute. Sino ba siya? Saan ba siya galing? Ano ba siya? Bakit ba siya ganito?
So when? Who, where, what, why, when? Yung mga tanong na yan, mga mahal na kapatid, dapat masagutan mo yan. Diba? Dapat maintindihan natin yan. Kasi yung fear of the Lord, mga mahal na kapatid, yung pagkatakot sa Panginoon ay merong malaking kinalaman sa pagkakilala sa Kanya. Amen? Kaya yung binabasa natin dito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you. Sino yung magbibigay? Ang ating Panginoon, mga mahal na kapatid, ang ating Diyos. May give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kaya mga mahal na kapatid, yung knowledge natin, yung wisdom natin, yung understanding natin, dapat nakakabit pa rin sa pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya kung hindi po tayo lumalago sa pagkakilala sa Diyos, ano yung sinasabi ng verse 18? Mga mahal na kapatid ng Ephesians chapter 1, sa English, basahin muna natin. That the eyes of your understanding being enlightened. Nang sa gayon, mabubuksan ng ating kaunawaan. Amen. Kaya yung naranasan ni Solomon, mga mahal na kapatid, naglingkod muna siya sa Diyos, ginawa niya kung ano yung nalalaman niya, then ang Diyos ay nagpakilala sa kanya. Amen. Kaya mga mahal na kapatid, yung knowledge, wisdom, and understanding na hindi nakapaloob sa pagkakilala sa Kanya, delikado. Delikado po yan, mga mahal na kapatid. Kagaya ng binabanggit ng prophet na, ano ba yun? Power without character is satanic. Diba? So, yung knowledge na walang character, kasi yung knowledge is power. So, medyo may mga mahal na kapatid. So that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Diba? Dapat maunawaan natin ito. At pagka makilala natin ang Diyos, diba? Ayon sa sukat na meron tayo, doon tayo kakatagpuin ng Diyos. Kasi kung una ka lang sumasampalataya sa Panginoon, hindi ka naman i-require ng kagaya ng pagkakilala na namin sa Diyos. Kung ano yung pagkakilala mo sa Kanya, sa sukat na meron ka, doon din gagawa ang Diyos sa iyo. Amen. Kung gaano nakataas, ganoon din yung paggawa ng Diyos sa iyo. Kaya dapat ingatan po natin yung pagkakilala natin sa Diyos. Diba yung pagkakilala natin sa Kanya, then ina-apply natin yung knowledge, wisdom, and understanding. Nang sa gayon, kapag ka nalulugod ang Diyos ay gagawa sa iyo. Sabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God, and all these things, and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Unto you and unto us, mga mahal na kapatid. Kaya kapag ka inuna natin ang Diyos, nalaman natin yung mechanics. Then, sinasakatuparan natin, inuuna natin siya, then, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen. O kaya sabi dito sa Tagalog ng verse 18 ng Ephesians chapter 1, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. That's faith. That's understanding. Upang maalaman, that is knowledge. Upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. So alam mo na yung pag-asa. So yung pag-asa, wag nawang manatiling pag-asa. Amen. Kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Meron parang reward, meron palang pamana. Kaya kung hindi natin ito pagsisikapan, mga mahal na kapatid, hindi po natin maaabot yung pamana, yung reward ng Panginoon sa atin. Di ba? Yung pamana po, hindi po natin yan pinagpagalan. Hindi po yan kagaya ng sahod na pinagpapagalan natin. Yung pamana, dahil ipinanganak ka sa kaharian ng Diyos, di ba, mga mahal na kapatid, obligado kang tanggapin yun. Pero bago mo matanggap yun, dapat mahubog muna tayo. Amen. Hallelujah. So basa pa tayo, Job chapter 28, verse 28. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom.
And to depart from evil is understanding. Amen. So yung pagkakilala sa Diyos, nandoon na yun. Nandoon yung wisdom. Kasi yung action mo dapat nakabase na kung ano yung pagkakilala mo sa Diyos. Diba? Kasi mahirap po na kumilos, nahiwalay tayo sa kaisipan natin. Nakuha niyo po ba? Mahirap magtrabaho na wala na tayo sa ulirat. Wala ka na sa wisyo. Kikentuhan niya kami ni Brother Billy. Diba? Kapag ka inaantok ka na, yung dapat na trabaho mo, magagawa mo ng 1 oras, 4 na oras na, hindi mo matapos-tapos. Kasi wala na yung tama mong kaisipan. O ganun din po sa pagkakilala sa Diyos. Diba? That is wisdom, ang pagkatakot sa Diyos. Makikilala mo kung sino siya, kung ano siya, saan ba siya galing, bakit ba siya ganyan, bakit ba ang Diyos pumapatay. Diba? Dapat masagutan mo yun. Dapat maaral mo yun. Dapat magkaroon ka ng knowledge doon. Dapat magkaroon ka din ng kaunawaan doon. Diba, mga mahal na kapatid? And to depart from evil is understanding. So, ang lumayo sa Tagalog, ano sa Tagalog yan? At ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. So, minsan nagkukulang tayo sa kaunawaan. Totoo po yan. Kasi minsan, yung nagagawa natin dati na mali, nagagawa pa rin natin ngayon. Kasi hindi tayo minsan nagiging maingat. Gumagawa tayo ng walang understanding. Kagaya ng pagsasalita natin. Nagsasalita tayo minsan na walang pagkaunawa. Di ba? Pero kapag sabi nga ni Apostol Pedro, kung ako nagkakamali, or Santiago, slow to wrath, slow to speak. Di ba? Dapat ganun pala tayo, mga mahal na kapatid. Swift to hear, slow to wrath, slow to speak. So, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil, ito ay understanding. Amen? At sabi pa sa Proverbs chapter 8, verse 13, sabi rito, the fear of the Lord is hate evil. So, yung binigay ko kanina, bakit ba nababali-baliktad yung knowledge and wisdom? So, kapag ito'y pinalawak natin, napakalawak mga mahal na kapatid. Kahit alin talaga doon, pwede yung idugtong mo yung fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Diba? Pero dito, the fear of the Lord is to hate evil. Pero kung kukuha tayo ng math, diba? Magkakaroon tayo ng math, kanina, and to depart from evil is understanding. So, para kaputan mo yung masama, equals yun sa understanding. Diba? Pero dito, sa Proverbs chapter 8, the fear of the Lord naman, kanina, ini-equals yung fear of the Lord doon sa knowledge. Yung fear of the Lord naman, in-equals sa wisdom. Pero dito naman, the fear of the Lord is to hate evil. Ano yung evil na sinasabi ko kanina? To depart from evil is understanding. Halos pare-parehas siya. Kung kumuha lang kayo ng papel, equals. Diba? Mapapatunayan niyo na pare-parehas lang yan. Pero sasabihin ko, mga mahal na kapatid, kahit pare-parehas yung pagkakabasa natin, dapat maintindihan natin kung paano ito gumagawa. Kung paano ito kumikilos. Diba? Siguro sinadya itong ganito para guluhin yung isipan natin, pero kung walang kaunawaan, walang tamang pagkaunawa, tamang pag-application nito, mga mahal na kapatid, talagang hindi natin maintindihan. So nawa, makuha niyo po, mga mahal na kapatid. The fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogancy, and evil way. And the froward mouth do I hate. Sa Tagalog, basahin natin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang ipagtanim ang kasamaan, maging man ang kapalaluan. Dapat hini-hate natin ang kapalaluan. Yung kayabangan, hini-hate dapat natin yan. Diba? Mga mahal na kapatid. Kasi dapat sa mga mananampalataya, humble thyself unto the Lord. And He shall lift you up. Amen.
kahambugan, mga masamang lakad, yung mga lakad mo dati, papunta ka kung saan-saan. Ngayon, nag-iingat ka na. Diba? At ang masamang bibig ay aking pinagtatanim. Diba? Yung mga nagmumura dati. Kaya natin tinalikuran yan dahil nagkaroon na tayo ng understanding sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Proverbs 22, verse 4, sabi rito, and by humility and the fear of the Lord are riches. Amen. And honor and life. Yan yung pagkatakot sa Diyos, mga mahal na kapatid. Magkakaroon ka ng kapakumbabaan. At the same time, payayamanin yung kaalaman mo. Kasi hindi po yan literal na kayamanan, ha? Kasi kung makikita nyo, hindi po kayamanan ng sanlibutan yan. Nandyan yung honor. Nandyan hinuhubog yung character natin. Yung humility. And the fear of the Lord ay kayamanan sa isang taong nag-iingat ng pagkatakot sa Panginoon. And life. So, laktawan ko na siguro yung Isaiah chapter 11, verse 1 to 6, patungkol sa Panginoon. So, basahin ko muna para makita ko. Sige, basahin natin. Mayroon palang maganda dito. Idugtong natin the fear of the Lord, mga mahal na kapatid. Verse 1 ng Isaiah chapter 11. Siguro hanggang... Sige, basahin natin. Sabi rito, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his root. So, sino to? Verse 2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel. Counsel, mga mahal na kapatid, in might, and the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So, sa kanya daw, yung espiritong ito, mga mahal na kapatid, kaya yung espiritu ng kaalaman, karunungan, kaunawaan, mga mahal na kapatid, magmumula ito sa kanya. Sabi ng banal na kasulatan. And verse 3, so alam nyo naman kung sino yan, mga mahal na kapatid, binanggit mula sa lahi ni Jesse, ni Isai. So verse 3, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. Magkakaroon siya ng mabilis na kaunawaan. So makikita nyo yan, mga mahal na kapatid, sa buhay ng ating Panginoon. Diba, nung lumakad siya sa ibabaw ng lupa, ganoon na lamang yung iminanifest niyang knowledge, wisdom, and understanding. Diba? Alam niya kung kailan yung tamang pagkakataon. Alam niya kung kailan dapat umalis muna. Nakuha niyo po ba? Diba? Nung mabasa natin yung sa John chapter 2, mga mahal na kapatid, nang sabihin ni Maria, nakulang ng alak. Pero sabi ng ating Panginoon, anong pinakikialam ko sa iyo ang aking oras ay hindi pa sa tamang panahon? Kaya yung wisdom, knowledge, and understanding, yan po ay tumutugma dapat, mga mahal na kapatid, na yan ay dapat sa tamang pagkakataon. Amen. Kaya sabi sa verse 3, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes. O, hindi siya nagja-judge. Hindi siya humahatol lamang, base lamang sa nakikita ng kanyang mata. Neither reprove after the hearing of his ears, but with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with breath of his lip shall he slay the wicked. And verse 5, and righteousness shall be girdle of his loin, and faithfulness the girdle of his reign. So yung katwiran, yung salita ng Diyos ay nasa buong pagkatao niya. Yung verse 6 kasi, millennium na yan, mga mahal na kapatid. Pwede man natin makita yung verse 6 sa English, millennium na po yan. So the wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, the calf, the young lion, the fatling together, and the little child shall lead them. So sa millennium na yan. So Ecclesiastes chapter 12, verse 13, malapit na ako magtapos. Ilang talata na lang, mga mahal na kapatid. Sabi rito, isang pamilya na talata, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, kilalanin mo ang Diyos, magkaroon ka ng pagkatakot sa Kanya,
Kilalanin mo kung sino siya, kung ano siya. Dahil ang Godhead yan, mga mahal na kapatid. So, nawa, ibigay sa atin ng Panginoon ang pagkakilala sa Kanya and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Diba? Ingatan natin. Yung pag-iingat, paano mo gagawin yan? Paano mo iingatan? Paano mo isa sa katuparan na yan? So, nangangailangan po yan ng knowledge, wisdom, and understanding. Para maganap natin kung ano yung duty natin bilang isang tao. Amen? Fear God and keep His commandments. Ang pag-iingat ay hindi madaling bagay. It requires knowledge, wisdom, and understanding, mga mahal na kapatid. So let us hear. Ano yung pinapakinggan? The knowledge. Diba? Pakinggan natin yung knowledge na ito. Yung information na binigay sa atin ngayon. Matakot ka sa Diyos, ingatan mo ang Kanyang kautusan, sapagkat ito ang buong katungkulan ng isang tao. Sa Joshua chapter 1, verse 8, himayin lang natin ng kaunti. Sabi rito, this book of the law, basahin ko muna, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that it is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, dagdagan ko lang ng kaunti. So, this book of the law, this book of knowledge, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein. Ano yung meditate? That thou mayest observe, that thou mayest understand, that thou mayest, o kaya, but thou shalt meditate. Understanding na yan, mga mahal na kapatid eh. So this book of knowledge ay huwag mahiwalay sa inyong mga bibig, kundi inyong pagbulayan, araw at gabi, upang inyong mapatunayan. That thou mayest observe. Di ba? Ano ba sabi niyan? Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. So sa English muna basahin natin. Sabi rito, that thou mayest understand to do, which is the wisdom, according to all that is written therein. Kapag ka nagawa natin yung tatlong bagay na yon, for then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Yun po yung susi, mga mahal na kapatid. Naintindihan po ba natin? Sa araw na ito? So this book of the law, which is the knowledge, nandito yung knowledge, mga mahal na kapatid. Kaya minsan pa, yung mga walang Biblia, mahirap magkaroon ng knowledge. Nag-gets nyo po ba? Kaya sikapin ninyo, yung first step, magkaroon tayo. Ay, meron naman akong Biblia, pero nasaan? Nandun sa tahanan. Hindi naman binabasa. Hindi naman dinadala. What's the purpose? Hindi mo na unawaan ang purpose ng Biblia. May knowledge ka nga, hindi mo naman binabasa, wala kang understanding. Kasi hindi mo naintindihan yung mechanics niya. At yung dynamics nito, kapag ka sinarado mo na. Nag-gets nyo po ba? Kapag ka sinarado mo na to, dynamics na yun. Bakit? Ready ka na isa katuparan. Amen? So kaya kung hindi binabasa, baka sabihin nyo, kaya kung hindi binabasa, kaya palagi nakasarado, kasi sinasakatuparan ko na. Magandang bagay. Pero kung nagja-justify ka lang, delikado, mga mahal na kapatid. Kaya yung knowledge dapat binabasa natin. Dapat palagi nating binabalikan. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. For then thou shalt make thy way prosperous. Para maging, ano ba sa Tagalog yan? At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Medyo pinababaw na eh. For then thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Amen. Hallelujah. Sa Psalms 111 verse 10, pwede muna ba natin palakpakan ng ating Panginoon?
Hallelujah. Hallelujah. Psalm 111 verse 10, sabi rito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praises endureth forever. Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, the knowledge, and a good understanding have all they that do His commandments. His praises endureth forever. Hindi matatapos ang kanilang pagpupuri sa Panginoon. Sila na mayroong kaalaman. Kasi alam naman natin to, yung papuri sa Panginoon, hindi lang sa araw ng gawain, kundi sa bawat araw ng ating mga buhay. His praises endureth forever. Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga mahal na kapatid, kung babasahin pa natin yung John chapter 4, diba? Dapat sa dakong ito, huwag tayong maging kagaya ng mga normal na tao na kagaya dyan sa labas. Diba? Yung spectator lang, tumitingin lang, nag-o-observe lang. Baka sabihin nyo, yung observe, understanding. Maling application naman yun, mga mahal na kapatid. Kung nag-o-observe lang tayo sa gawain ng Panginoon. Diba? Na dapat yung observation hindi na nandito. Yung observation gawin natin sa tahanan. Doon tayo mag-understanding. Doon tayo magkaroon ng kaunawaan. Pero sa araw ng pagkakatipon, ano yung ginagawa natin? I-apply na natin yung wisdom. Diba? Pero sa panahon ng pangangaral at pagtuturo, dapat natututo tayo, mga mahal na kapatid. Doon tayo tinuturuan. Hallelujah. Kaya nga sabi rito, John chapter 4, verse 24, o kaya verse 23 muna. Sabi rito, verse 23. Ito yung iwanan natin ngayon. But the hour cometh. Sino yung nagsasalita dito? Yung binasa natin sa Isaiah kanina, yung pagmumulan ng wisdom, yung pagmumulan ng knowledge, ng understanding and revelation. Sabi nito, sabi niya, but the hour cometh, and now is ngayon na ito, when the true worshiper shall worship the Father. Godhead yan. In spirit and in truth. Ina-apply na natin. For the Father seeketh such to worship Him. Siya ay naghahanap ng mga sasamba sa Kanya. And verse 24, sabi rito, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba, ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Diba? Kung kayo ay nakasusunod lamang, maiintindihan nyo po ito. So, naalala ko, meron pa akong isang talatang nalaktawan kanina. Sa John chapter 3, verse 16 to 18, so, pasensya na, iwanan ko na lang ito. Mayroon pang ilang minuto. Sabi rito, sa verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mayroong information na ibinigay. That whosoever believe, that whosoever understand in Him, makaunawa sa bagay na ibinigay niyang information or instruction, ay hindi mapapahamak, but have everlasting life. In verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Para yung information, yung knowledge and wisdom na bumaba sa ibabaw ng lupa, sino mang makaunawa, sino mang sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak kundi maligtas. Salamat dahil ang lahat tayo dito ay sumasampalataya sa Panginoon. Pero sabi sa verse 18, ito yung bawi ng ating Panginoon, di ba? He that believe on Him is not condemned. But he that believeth not, condemned already. Di ba? Condemned already. Because he has not believed in the name of the only begotten Son. Yung believe kasi dito ay tila baga pumapasok na siya doon sa verb. Pagiging verb na. Nagiging wisdom na yung understanding dito eh. Di ba? Yung faith. Di ba? Because he has not faith in the name of the only begotten Son. Diba? Naghahalo yung understanding and wisdom dito.
nagiging action yung believe, mga mahal na kapatid. Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? So, sino mang sumasampalataya, sino mang sasampalataya, sa Tagalog, ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Tapos na. Period na kaagad, mga mahal na kapatid. Kaya ano yung pipiliin natin? Pairalin natin yung wisdom. Piliin natin sumampalataya sa Panginoon. Amen. At kung sino man ang magkakaroon ng wisdom para piliin siya. Diba? Ano yung sabi sa John chapter 17, verse 3? Dagdag pa tayo ng kaunti. John chapter 17, verse 3. Sabi sa John chapter 17, verse 3, "And this is the life eternal, that they might have knowledge. Knowledge on thee, the only true God, in Jesus Christ whom thou hast sent." Amen. Ito yung buhay na walang hanggan. Ang makilala ka na tunay na Diyos at si Jesucristo na yung sinugo. That is the life eternal. Amen, mga mahal na kapatid. Kaya yung mga pinangaral ng mga nakaraan ay talaga, mga mahal na kapatid, na pinapatunayan ng Diyos na kagaya ng binanggit ng nakaraang Miyerkules, huwag nating ipagbili ang ating birthright. Kaya kung hindi po natin maintindihan, ano ba yung birthright? Di ba? Ay, ano lang naman yan eh. Hindi yan naintindihan ni Esau. Hindi niya yun inaral. Hindi niya yun naunawaan. Then at the same time, walang kabuluhan sa kanya, walang application sa kanyang buhay, walang epekto. So, pipiliin natin. Ano yung pipiliin natin? Ingatan natin yung birthright, mga mahal na kapatid, para magmanifest yung pagiging blessed man natin. Amen? Hallelujah. Truly blessed, mga mahal na kapatid. Sila na nag-iingat ng salita ng Diyos, gumaganap, tumutupad, at nagsasakatuparan. Sa oras na ito, tayo po ay magsitayo, mga mahal na kapatid.